Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pangunawa sa mga desisyon ng buhay. Sabi nila, ang awa ay isang marangal na damdamin. Ngunit paano kung ang isang simpleng pagtulong na nag-ugat sa awa ay maging simula ng isang mapanganib na paglalakbay? Paano kung ang pag-abot mo ng kamay sa isang taong nalulunod ay siya ring maging dahilan para ikaw ay hilahin pababa sa dilim? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino, isang lalaking sinubok ng tukso sa katauhan ng isang babaeng puno ng pangarap, ngunit baon sa desperasyon. Ang gabi para kay Lino, magtanggol ay may sariling tunog. Isang dumadagundong na katahimikan. Bilang security guard ng Rosalinda Boarding House sa Barangay Luningning, kabisado na niya ang bawat kaluskos, bawat lagitik ng sahig, bawat buntong hininga, nang gusaling tila napapagod na rin sa paglipas ng panahon sa kanyang pag-iikot. Ang tanging kasama niya ay ang liwanag mula sa kanyang flashlight at ang aninong humahaba at umikli sa bawat hakbang. Mula sa mga siwang ng bawat pinto, naririnig niya ang mga pira-pirasong buhay ng iba. May tumatawa habang nanonood ng TV. May magkasintahang nagtatalo ng pabulong. May estudyanteng nagkakape habang nagpupuyat sa pag-aaral. Lahat sila may kanya-kanyang mundo sa loob ng kanilang maliliit na kwarto. At si Lino, nasa labas, isang tagabantay, isang tagamasid, isang estranghero sa lahat. Napabuntong hininga siya at kinuha ang kanyang luma ng cellphone. Oras na. Ang pinakahihintay niyang bahagi ng gabi. Isang pindot lang at bumungad sa screen ang pinakamagaganda niyang tanawin. Ang nakangiting mukha ng kanyang asawang si Althea at ang antuking mga mata ng kanilang 5 taong gulang na anak, si Junjun. Mahal, kumusta ka dyan? Tanong ni Althea. Bahagyang pixelated ang imahe dahil sa mahinang signal. Okay lang ako dito. Huwag niyo akong alalahanin, sagot ni Lino. Pinipilit pasiglahin ang boses. Ang anak natin, ayan na naman, puyat na naman. Papa, uwi ka na, sabi ng bata. Ang boses ay tila musika sa pandinig ni Lino. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. 3 taon na siyang ganito. Nasa probinsya ang kanyang pamilya habang siya ay nakikipagsapalaran sa Maynila para sa mas malaking sahod. Ang bawat sentimong ipinapadala niya ay may katumbas na 1 araw ng pangungulila. Malapit na anak, konting tiis na lang, uuwi rin si Papa. Pangako niya, isang pangakong hindi niya alam kung kailan matutupad. Biglang nag-freeze ang video. Hello? Mahal? Junjun? Nawala ang signal. Muli, bumalik ang katahimikan. Pero ngayon, mas mabigat, mas malungkot. Ibinulsa niya ang telepono at ipinagpatuloy ang paglalakad. Doon, sa may hagdanan, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilyang aandap-andap, una niyang napansin nang husto ang bagong lipat sa room 7. Hiraya Jimenez ang pangalan. Ayon sa logbook, isang kolehiyala mula rin sa probinsya. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang mga tuhod at nakatulala sa hawak ng mga dokumento. May bakas ng pag-alala sa kanyang mukha, isang itsurang pamilyar kay Lino. Iyon ang mukha ng mga taong malayo sa pamilya at may pinapasan na problema. Hindi niya ito pinansin. Ayaw niyang makialam. Ngunit ang imahe ng dalaga ay nanatili sa kanyang isipan. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ay nagpatuloy sa dati nitong ikot. Hanggang sa isang gabing bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa yero ay parang libo-libong daliring tumutuktok, lumilikha ng nakabibinging ingay. Nasa loob ng kanyang maliit na kwarto si Lino, nag-iinit ng natirang kanin nang may kumatok sa kanyang pinto. Mahina lang sa una. Nag-atubili siya. Sino naman ang lalabas sa ganitong oras at sa ganitong panahon?
Kumatok ulit ito, mas malakas na, may kasamang pagmamadali. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Hiraya. Basang-basa ng ulan ang kanyang buhok at damit. Ang kanyang mukha, na dati puno lang ng pag-aalala, ngayon ay nababalot na ng purong desperasyon. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sunod-sunod na tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Kuya Lino. Anya, basag ang boses. Sorry po sa abala, pero kailangan ko po talaga ng tulong. Napaatras si Lino. Anong problema, Ineng? Yung tuition ko po, kailangan ko na pong bayaran bukas. Kung hindi, hindi po ako makaka-exam. Baka po madrap ako. Humahagulgol niyang sabi. Pwede po bang makahiram ng pera? Babayaran ko po kayo agad sa susunod na padala ng pamilya ko. Pakiusap po. Ang itsura niya, ang kanyang mga hikbi, ang panginginig ng kanyang katawan, lahat ay tumagos sa puso ni Lino. Nakita niya sa dalaga ang sarili niyang takot, ang takot na mabigo, ang pamilyang umaasa sa kanya, ang kanyang hero complex, ang kanyang pangangailangang maging isang tagapagtanggol ay nanaig. Magkano ba? Tanong niya. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang halos lahat ng natitira sa kanyang wallet at iniabot sa dalaga. Isang malaking bahagi ng perang dapat sanay para sa kanyang sariling gastusin. Salamat po, Kuya Lino. Maraming salamat, sabi ni Hiraya, ang mga matay kumikinang sa pasasalamat. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Isinara ni Lino ang pinto at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang kabog sa dibdib. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay naging mahalaga, na siya ay naging isang bayani sa mata ng isang tao. Lumipas ang 2 linggo. Nakita niyang muling ngumiti si Hiraya. Bumabalik na ang sigla sa mga mata nito. Akala ni Lino, tapos na ang lahat. Naging panatag ang kanyang loob. Ngunit isang gabi, habang siya ay naghahandang matulog, muling may kumatok sa kanyang pinto. Ang katok na yon, pamilyar na sa kanya. Mas malakas, mas desperado. Pagbukas niya ng pinto, naroon na naman si Hiraya. Wala nang ulan, ngunit ang kanyang itsura ay parang dinaanan ng pinakamalakas na bagyo. Namumutla siya at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Isang takot na higit pa sa takot na hindi makapag-exam. Kuya Lino! Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa paraang hindi pa naririnig ni Lino dati. Tulong. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi na lang isang estudyanteng kapos sa pera. Siya ay tila isang multo ng desperasyong mas malalim pa. Isang desperasyong handang kumapit kahit sa pinakamatalim na patalim. Para kay Hiraya Jimenez, ang katahimikan ang pinakamaingay na bagay sa mundo. Ito ay may kasamang boses, isang mapanumbat na boses na bumubulong ng lahat ng kanyang mga kabiguan at takot. At sa loob ng kanyang maliit na kwarto sa Rosalinda Boarding House, ang boses na yon ay sumisigaw. 2 linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon. Noong gabing nilunok niya ang lahat ng kanyang hiya para kumatok sa pinto ni Kuya Lino. Ang perang ipinahiram nito ay parang isang basong tubig sa isang taong naglalakbay sa disyerto, pansamantalang nagbigay buhay, ngunit hindi sapat para tuluyang pawiin ang uhaw. Naibayad niya ang kanyang tuition, nakakuha siya ng exam, ngunit ang totoong halimaw na humahabol sa kanya ay hindi ang kanyang mga propesor. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang maikling tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Alam na niya kung kanino galing. Sa nagdaang mga araw, ang bawat text message ay parang isang malagkit na kamay na humihigpit sa kanyang leeg. Nanginginig ang mga daliri niya habang inaabot ang telepono. Isang numero na hindi nakasave. Isang mensahe.
at isang litrato. Ang litrato ay malabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw na malinaw sa paningin ni Hiraya. Iyon ang kanilang maliit na bahay sa probinsya, ang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, kung saan naghihintay ang kanyang nanay at dalawang nakababatang kapatid. Sa ilalim ng litrato, isang maikling pangungusap. Huwag mo kaming kalimutan, Hiraya. Maganda ang bahay niyo. Sana manatiling nakatayo. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan. Si Mang Kulas, ang taong nagpautang sa kanyang ama para sa isang negosyong nauwi sa wala. Ang utang na dapat sana'y maliit lang ay lumobo ng lumubo dahil sa interes. At ngayon, ito ay isang dambuhalang anino na bumabalot sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang perang padala nila sa kanya ay hindi na sapat dahil halos lahat ay napupunta na sa pambayad utang. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Anong gagawin niya? Kanino siya lalapit? Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kaibigan at roommate, si Gina. Uy, Hira, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo. Bati nito. May dalang dalawang baso ng murang palamig. Mabilis na itinago ni Hiraya ang telepono. Wala. Napuyat lang siguro ako kagabi. Umupo si Gina sa tabi niya. Inabot ang isang baso. Alam mo, napansin ko parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Kung may problema ka, nandito lang ako, ha? Sa kabila ng takot, may kaunting ginhawa siyang naramdaman. Kahit papaano, meron siyang kaibigan. Salamat, Gina. Kasi may problema talaga sa pinansyal. Si nanay, hindi niya matuloy. Hay, ganyan talaga ang buhay, sabi ni Gina. Tinapik ang kanyang balikat. Pero huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin yan. Tignan mo. Di ba natulungan ka ni Kuya Lino dati? Mabait yon si Kuya Lino. Bihira ang ganyang tao ngayon. Yung handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Swerte ka nga at napalapit ka sa kanya. Ang mga salita ni Gina ay dapat sana'y nakatulong. Ngunit sa halip, tila nagbigay ito ng isang ideya. Isang ideyang nakakahiya at desperado. Ang tulong ni Kuya Lino. Ngunit paano? Paano niya haharapin ulit ang lalaking iyon matapos niyang mangakong magbabayad agad? Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Tinitigan niya ang kanyang pitaka sa ibabaw ng lamesa. Laman, 125 piso. Sa tabi nito ay ang pinakahuling sulat ng paalala mula kay Mang Kulas. At sa isipan niya, paulit-ulit na naglalaro ang litrato ng kanilang bahay. Hindi pwede. Hindi pwedeng madamay ang pamilya niya. Bumangon siya. Ang bawat hakbang palabas ng kwarto ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang tahimik na pasilyo ng boarding house ay tila isang mahabang tunnel na walang katapusan. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Kuya Lino. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit ibinaba rin ito. Nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin niya? Na isa kang pabigat? Isang manggaganso. Ngunit muling sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga kapatid niya, ang boses ni Mang Kulas sa telepono noong 1 linggo, puno ng pagbabanta. Ang takot ay mas malakas kaysa sa hiya. Kumatok siya. Minsan, 2 beses, ang bawat tunog ay parang dagundong sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto at nakita niya ang nagtatakang mukha ni Kuya Lino, ang lahat ng kanyang pinlanong sasabihin ay naglaho. Hiraya, anong nangyari? Tanong nito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Isang bakas ng pagkadismaya. Alam niyang iniisip nito na narito na naman siya para humingi ng pera. At tama ito. Kuya Lino, pasensya na po ulit. Simula niya, nanginginig ang boses. May mas malaki po akong problema. Hindi lang po sa tuition. Hiraya,
Hindi ako bangko, mahinang sabi ni Lino. Hindi galit, pero may bigat sa kanyang boses. Limitado lang din ang pera ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang pader na humarang sa kanyang harapan. Ang huling pag-asa niya ay nawawala na. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. Sa gitna ng kanyang panik, isang ideya ang biglang lumabas mula sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Isang ideyang isinilang mula sa purong desperasyon. Ang tanging bagay na maiaalok niya, ang tanging asset na meron siya, ang kanyang sarili. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Kuya Lino. Ang lahat ng hiya ay nilamon na ng takot. Gagawin ko ang lahat. Bulong niya. Ang bawat salita ay tila lason sa kanyang dila. Kahit ano, para mabayaran ka. May mga salitang parang bato, bumabagsak sa sahig at lumilikha ng nakabibinging katahimikan. Ang mga salitang binitiwan ni Hiraya ay hindi bato. Mga ito ay lason. Kumalat ito sa hangin sa pagitan nila, nanuot sa isipan ni Lino at dahan-dahang pinatay ang lahat ng natitirang katinuan sa loob niya. Gagawin ko ang lahat, kahit ano, para mabayaran ka. Nakatitig lang si Lino sa kanya, hindi makapagsalita. Ang isip niya ay isang blangkong pader. Inulit-ulit niya ang mga salita sa kanyang utak. Sinusubukang unawain ang buong bigat nito. Hindi ito isang simpleng alok. Ito ay isang pagsuko. Ang pagsuko ng isang kaluluwang wala nang ibang maisip na paraan para mabuhay. Ang unang pumasok sa isip niya ay pagkasuklam, hindi sa dalaga, kundi sa sitwasyon. Paano humantong ang isang estudyanteng puno ng pangarap sa ganitong punto? Ngunit sa ilalim ng pagkasuklam na yon, may ibang bagay na nagsimulang gumapang. Isang bagay na madilim at nakakahiya. Isang kuryenteng gumuhit sa kanyang ugat. Isang init na nagmula sa 3 taon ng pangungulila at pag-iisa. Ang tukso. Biglang sumulpot sa kanyang isipan ang mukha ni Althea. Nakangiti habang karga si Junjun. Ang imahe ay parang isang matalim na sundang na tumusok sa kanyang dibdib. Siya, si Lino Magtanggol, isang asawa, isang ama. Ang kanyang tungkulin ay magtrabaho, magpadala ng pera, at manatiling tapat. Simple lang. Iyon ang buhay niya. Iyon ang pinanghahawakan niya gabi-gabi para malabanan ng lungkot. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi isang simpleng tukso. Siya ay isang problema na nangangailangan ng solusyon. Siya ay isang biktima na nangangailangan ng tagapagligtas. At ang hero complex ni Lino, ang kanyang pangangailangang maramdamang mahalaga, ay sumisigaw. Kailangan ka niya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Pumasok ka muna, sabi niya siya. Ang sariling boses ay tila galing sa ibang tao. Sumunod si Hiraya, ang mga matay nakatungo sa sahig. Tumayo sila sa gitna ng maliit na kwarto. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng hindi masabing mga bagay. Ang hangin ay mabigat, siksik sa desperasyon at kasalanan. Huwag mong sabihin yan, maring sabi ni Lino, sinusubukang bawiin ang kontrol. Hindi tama yan. Pero wala na po akong ibang paraan, sagot ni Hiraya. Ang boses ay isang pakiusap. Kung hindi niyo po ako tutulungan, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tinalikuran niya ito. Hindi niya kayang tignan ang mga mata nitong puno ng pagmamakaawa. Sumandal siya sa pader, ipinikit ang mga mata. Althea, Junjun, Althea, Junjun. Paulit-ulit niyang sinasambit ang mga pangalan nila sa kanyang isip, parang isang dasal, isang mantra, para itaboy ang demonyong bumubulong sa kanya. Isang gabi lang, tutulungan mo lang siya. Pagkatapos nito, tapos na. Ang bulong ay hindi nawala. Lalo pa itong lumakas.
Sa isang iglap ng biglaang determinasyon, humarap siya at naglakad papunta sa pinto. "Umuwi ka na sa kwarto mo, Hiraya," sabi niya. Ang boses ay halos paos. "Kalimutan mo na ang sinabi mo. Kalimutan mo na ang pag-uusap na to." At isinara niya ang pinto. Sumandal siya dito, ang likod ay nakadiin sa matigas na kahoy. Rinig na rinig niya ang pintig ng sarili niyang puso, dumadagundong sa kanyang tainga. Nagawa niya. Nagawa niya ang tama. Ngunit bakit parang mali? Bakit parang may kung anong panghihinayang? Naisip niya si Hiraya na naglalakad pabalik sa kanyang kwarto. Talunan. Naisip niya kung ano ang gagawin nito bukas. Sino ang lalapitan? O mas malala, ano ang gagawin nito sa sarili niya? Ang imahe ng kanyang desperadong mukha ay nakaukit sa likod ng kanyang mga talukap. Hindi niya kayang talikuran ito. Ang pagiging bayani ay mas malakas kaysa sa pagiging tapat. Ang pangangailangang sumagip ay mas malakas kaysa sa pangangailangang umiwas. Sa isang desisyong magtatakda ng kanyang kapalaran, muli niyang pinihit ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo pa rin doon si Hiraya, hindi gumagalaw. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Hindi na sila nagsalita. Walang nang kailangang sabihin. Ang kanyang pagbukas muli ng pinto ay ang tanging sagot na kailangan nito. Pumasok siyang muli sa loob at sa pagkakataong ito, isinara ni Lino ang pinto ng may kasamang bigat at katiyakan. Ang tunog ng paglock nito ay ang tunog ng isang seldang isinasara. Ang sumunod na mga sandali ay malabo, nababalot ng hiya at pag-aalinlangan. Walang pagnanasa, walang romansa. Ang bawat haplos ay may kasamang pag-aatubili. Ang bawat galaw ay may kaakibat na tanong. Ang katahimikan sa kwarto ay masakit. Pinupuno lamang ng tunog ng kanilang mga hininga at ng sigaw ng kani-kanilang konsensya. Para kay Lino, ang bawat segundo ay isang pagtataksil kay Althea. Nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa sa dilim at kinailangan niyang ipikit ng mariin ang kanyang mga mata para lang itaboy ito. Ito ay isang transaksyon, hindi isang pagsasama. Isang desperadong kasunduan na isinagawa sa dilim sa pagitan ng 2 taong parehong nalulunod. Kinaumagahan, unang nagising si Lino. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina ay tila isang mapanghusgang mata. Iwinawaksi ang dilim na nagkubli sa kanilang kasalanan. Nakatalikod si Hiraya sa kanya. Ang hubad nitong balikat ay bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa ginaw o sa hiya. Isang mabigat na bato ang dumagan sa kanyang sikmura. Walang anumang bakas ng kasiyahan o tagumpay. Tanging ang mapait na lasa ng pagsisisi at pagkadismaya sa sarili. Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na nangakong poprotekta sa kanyang pamilya ay ang siya mismong gumawa ng pagtataksil. Dahan-dahan siyang bumangon, pinulot ang kanyang damit sa sahig at nagbihis ng walang ingay. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang lahat ng laman nito. Ilang libong piso na inipon niya para sa emergency. Inilagay niya ang pera sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng mga gamit ni Hiraya. Ito na. Ang bayad. Nang akma na siyang aalis, isang mahinang tinig ang pumigil sa kanya. "Salamat po, Kuya Lino," bulong ni Hiraya. Hindi pa rin humaharap. Walang isinagot si Lino. Ano pa ba ang sasabihin? Na walang anuman? Na okay lang? Bawat salita ay magiging kasinungalingan. Kaya't lumabas na lamang siya ng kanyang sariling kwarto. Isinara ang pinto sa likuran niya at pakiramdam niya ay iniwan niya sa loob ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa pasilyo, nagkasalubong sila ng ilang boarders na papasok sa trabaho. Binati siya ng mga ito. "Good morning, Kuya Lino." Nginitian niya sila, isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang isa siyang impostor.
Isang security guard na dapat sana'y tagapagtanggol ng kaayusan, ngunit siya pala ang pinakakriminal sa lahat. Nang makalayo na ang lahat, sumandal siya sa pader. Ang imahe ng perang iniwan niya sa lamesa ay hindi maalis sa isip niya. Ito dapat ang katapusan. Isang gabi, isang bayaran tapos. Ngunit habang nakatayo siya doon, sa malamig at tahimik na pasilyo, alam na alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng kanyang pagkahulog. Ang mga araw, pagkatapos ng gabing iyon, ay puno ng nakabibinging katahimikan. Sa tuwing magkakasalubong sila ni Hiraya sa pasilyo, isang mabilis na tango lang o isang pilit na ngiti ang kanilang palitan. Ang hangin sa pagitan nila ay siksik sa mga salitang hindi masabi. Sa isang ala-alang pareho nilang gustong ibaon. On sa limot, sinubukan ni Lino na kumbinsihin ang sarili. Tapos na. Nakatulong na ako. Balik na sa dati. Ngunit ang dati ay hindi na kailanman babalik. Gabi-gabi, habang siya'y nag-iikot, ang kanyang mga mata ay kusa nang napapatingin sa pinto ng room 7. May ilaw pa ba? Gising pa kaya siya? Kumain na kaya siya? Ang mga tanong na ito ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang determinasyong umiwas. Isang gabi, nakita niya si Hiraya na nakaupo na naman sa hagdanan, sa ilalim ng andap-andap na ilaw. Sa pagkakataong ito, hindi mga libro ang hawak niya, kundi isang tasa ng instant noodles. Payat na payat siya, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang imahe ay isang matalim na paalala ng kanyang desperasyon. Ang pagtulong na ginawa ni Lino ay hindi pala sapat. Ang kanyang hero complex ay muling umiral, ngunit ngayon, may halong kakaibang pagkabalisa. Kinabukasan, bago matapos ang kanyang duty, lumabas siya at bumili ng 2 styro box ng kanin at adobo mula sa kalapit na karinderya. Nag-atubili siya. Tama ba ito? Pagkain lang naman. Walang masama sa pag-aalala. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ni Hiraya. Nang bumukas ito, nakita niya ang gulat sa mga mata ng dalaga. Kuya Lino, nakita kasi kitang di maayos ang kinakain mo kagabi. Sabi niya, iniabot ang supot ng pagkain. Para sa'yo. Kumain ka. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang pwesto. Ngunit ng gabing iyon, isang text ang dumating sa kanya. Salamat po sa pagkain. Nakakain po ako ng maayos. Isang simpleng mensahe, ngunit nagdulot ito ng kakaibang init sa dibdib ni Lino. Ang kanilang kasunduan ay nagsimulang magbago. Hindi na ito isang simpleng transaksyon. Nagkaroon na ito ng mga gabi ng pagdadala ng pagkain. Nagkaroon ng mga maikling kumustahan. At hindi nagtagal, nagkaroon ng mga gabing muling bumubukas ang pinto ng kwarto ni Hiraya para sa kanya. Ang kanilang mga pagkikita ay naging isang lihim na ritual. Kapag sigurado na siyang tulog na ang lahat, kapag ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng electric fan, tahimik siyang pupunta sa room 7. Ngunit ngayon, hindi na ito tulad ng dati. Nag-uusap na sila. Sa dilim ng kanyang kwarto, sa unang pagkakataon, narinig ni Lino ang mga pangarap ni Hiraya. Ikinuwento nito kung paano niya gustong maging isang arkitekto para maipagtayo ng maayos na bahay ang kanyang pamilya. Narinig niya ang tawa nito, isang tunay na tawa, nang ikwento nito ang mga kalokohan ng mga nakababata niyang kapatid. Dito na nakita ni Lino ang tunay na Hiraya, hindi ang desperadong estudyante, hindi ang bayarin, kundi isang dalagang lumalaban para sa kanyang mga pangarap. At lalo siyang nahulog. Ang kanyang ginagawa ay hindi na isang kasalanan. Sa kanyang isip, ito ay naging isang paraan ng pag-aalaga. Isang paraan para tulungan ang isang nangangailangan. Isang magandang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang lihim, gaano man ito itago,
ay laging may panganib na mabisto. Isang hating gabi, habang palabas siya mula sa kwarto ni Hiraya, isang pinto mula sa kabilang dulo ng pasilyo ang biglang bumukas. Si Aling Nena, ang pinakatsismosang boarder. Sa isang iglap, pareho silang natigilan. Mabuti na lang at madilim ang pasilyo. Mabilis na nagtago si Lino sa likod ng isang poste habang si Aling Nena ay naglakad papuntang banyo. Kinukusot ang mga mata. Ang puso ni Lino ay kumakabog na parang tambol. Isang pulgada na lang, isang maling galaw lang at tapos na ang lahat. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, nanginginig pa rin siya. Ang takot na yon, ang adrenaline, ay nagpagising sa kanya sa katotohanan. Anong ginagawa niya? Isinusugal niya ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, at higit sa lahat, ang tiwala ng kanyang pamilya. Kinagabihan, tumawag si Althea. "Mahal, napapansin ko, parang lagi ka nang pagod," sabi nito sa kabilang linya. "Okay ka lang ba talaga dyan?" "Oo naman." Mabilis na sagot ni Lino. Pinipilit pasiglahin ang boses. "Marami lang talagang ginagawa. May overtime lang, mahal." Iyon ang unang pagkakataon na nagsinungaling siya ng harapan. Ang mga salita ay tila abos sa kanyang dila. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Puno ng mga pangako ng pag-uwi at mga kwento ni Junjun. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Walang duda doon. Ngunit ang pagmamahal na yon ay hindi na sapat para punan ang katahimikang hinahanap-hanap niya sa mga bisig ng ibang babae. "Nga pala, mahal," masayang sabi ni Althea bago matapos ang tawag. "May good news ako. Kinausap ko si tita mo. Baka sakaling payagan niya kaming magbakasyon dyan. Baka makaluwas kami ni Junjun dyan sa susunod na buwan." Ang mundo ni Lino ay biglang huminto. Ang telepono sa kanyang kamay ay tila naging isang blok ng yelo. Ang boses ni Althea ay nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit wala na siyang maintindihan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang pulso, ang tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang balitang dapat sana'y ikasisiyanin ni Lino ay naging isang pader na biglang humarang sa pagitan nila ni Hiraya. Hindi alam ng dalaga ang dahilan, ngunit ramdam na ramdam niya ang epekto. Ang dating Lino na nag-aalala, na nagdadala ng pagkain, na nakikipagkwentuhan sa kanya sa dilim, ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay isang estranghero. Isang security guard na tumatango lang kapag nagkakasalubong sila. Ang mga matay laging umiiwas, ang mga labi laging tikom. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang nanlamig. Iniwan si Hiraya sa gitna ng isang di maipaliwanag na ginaw. Isang gabi, naglakas loob siya. Nagluto siya ng kaunting ginataang gulay, ang paborito ng kanyang tatay, at inilagay sa 2 mangkok. Ito na siguro ang paraan para ibalik ang dati. Kumatok siya sa pinto ni Lino. Ang puso niya'y may halong kaba at pag-asa. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Lino ay walang emosyon. "Kuya Lino," mahinang sabi ni Hiraya. "Nag-ulam ako. Naisip ko, baka gusto mong tikman. Para sa'yo sana to." Tinitigan lang ni Lino ang hawak niyang mangkok. "Salamat, Hiraya. Pero kumain na ako." Malamig niyang sagot. "Sige, may gagawin pa ako." At dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniwan si Hirayang nakatayo sa labas. Hawak ang pagkaing para sana sa kanilang dalawa. Para siyang sinampal. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang mga luhay nagbabadyang tumulo. Ang ginataang gulay sa kanyang plato ay tila nawalan ng lasa. Sakto namang dumating si Gina. "Oh, ang sarap naman na niyan. Para sa akin ba yan?" Pabirong tanong nito. Nang makita ang mukha ni Hiraya, agad itong lumapit. "Uy, anong problema? Bakit ka umiiyak?" "Si Kuya Lino kasi,
Parang iniiwasan niya ako. Sumbong ni Hiraya. Hindi na napigilan ng hikbi. Ha? Baka naman busy lang, sabi ni Gina habang sumusubo ng pagkain. Alam mo, kanina, nakita ko siya sa labas. Kausap yung pamilya niya sa video call. Grabe, Hira. Ang saya-saya ng itsura niya. Iba talaga kapag pamilya ang kausap, no? Buong-buo ang ngiti. Nakakainggit. Ang mga salita ni Gina, bagamat sinabi sa tunong-puno ng pakikiramay, ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Hiraya. Oo nga pala. Si Lino ay may pamilya. At siya, ano nga lang ba siya? Isang lihim. Isang komplikasyon. Isang utang na binabayaran sa paraang hindi masabi-sabi. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang mga pader ng kanilang boarding house ay manipis lang. Napakadaling marinig ang mga nangyayari sa kabilang kwarto. At mula sa kwarto ni Lino, narinig niya ang isang bagay na tuluyang dumurog sa kanya. Tawanan. Ang masayang tawa ni Lino, malakas at walang pag-aalinlangan. Narinig niya ang boses nito, puno ng paglalambing. Kamukha mo talaga si mama mo, anak. Opo, mahal. Malapit na. I love you. Idinikit ni Hiraya ang kanyang tainga sa malamig na pader. Bawat salita ng pagmamahal na naririnig niya ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang lalaking kasama niya sa dilim, ang lalaking bumubulong ng mga salita ng pag-aalaga sa kanya, ay siya ring lalaking buong pusong nagmamahal sa iba. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang posisyon. Siya ang kabit, ang agaw pamilya, ang kasalanan. At sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero, isang mensaheng muling nagpabagsak sa kanyang mundo mula kay Mang Kulas. Hiraya, mukhang nakakalimot ka na. Kailangan ko ng mas malaking halaga sa Biyernes. 10,000. Alam mo na ang mangyayari kung hindi mo maibibigay. 10,000? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang kanyang huling pag-asa ay si Lino, ang lalaking na ngayon ay iniiwasan siya, ang lalaking masayang kausap ang pamilya nito sa kabilang dingding. Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng iwan ni Lino ngayon. Hindi pa. Kailangan niya ito. Ang pag-asa niyang makalaya sa utang ay nakasalalay dito. Ang kaligtasan ng pamilya niya ay nakasalalay dito. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang hiya, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang purong takot na maiwang mag-isa. Hindi na siya nag-isip. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naghintay sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo, malapit sa hagdanan kung saan alam niyang dadaan si Lino para sa kanyang huling pag-iikot. Ilang minuto siyang naghintay sa dilim. Ang puso'y kumakabog ng malakas. Nang sa wakas ay nakita niya ang anino nito. Humakbang siya palabas. Kuya Lino, tawag niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pakiusap. Natigilan si Lino. Nagulat. Hiraya, anong ginagawa mo dito? Pakiusap, sabi niya. Ang mga luhay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Huwag mo akong iiwasan. Ang pagmamakaawa sa mga mata ni Hiraya ay parang isang malakas na alon na bumasag sa lahat ng pader na pilit itinayo ni Lino sa paligid ng kanyang puso. Ang plano niyang umiwas na lumayo para protektahan ang sarili at ang kanyang pamilya ay gumuho sa isang iglap. Paano niya matatalikuran ng isang taong ganito na lang kung magmakaawa? Hinawakan niya ito sa braso at marahang hinila papasok sa kanyang kwarto, palayo sa mga matang maaaring makakita. Sa loob, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampshade, kitang-kita niya ang pinsalang idinulot ng kanyang biglaang panlalamig. Namumugto ang mga mata nito at may bagong uri ng takot sa mukha nito. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay mas malambing na ngayon.
Ikinuwento ni Hiraya ang tungkol sa text ni Mang Kulas, ang pagbabanta, ang 10,000 piso. Habang nagsasalita ito, nakita ni Lino ang lamat sa salamin, ang salamin na pilit niyang tinitingnan para makita ang isang matuwid na tao. Ngunit ang refleksyon na nakikita niya ngayon ay isang duwag, isang lalaking tumatakas sa responsibilidad na siya mismo ang lumikha. Ang pagdistansya niya ay hindi nakatulong. Lalo lang nitong itinulak si Hiraya pabalik sa bingit ng desperasyon. At sa sandaling iyon, natanto niya ang isang masakit na katotohanan. Hindi na niya ito ginagawa para lang tulungan si Hiraya. Ang presensya ng dalaga, ang pangangailangan nito sa kanya, ay naging isang bagay na hinahanap-hanap na rin niya. Hinawakan niya ang mukha nito. "Shh! Tahan na," bulong niya. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Aayusin natin to." At sa mga salitang iyon, ang kanilang relasyon ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mapanganib, mas matindi. Hindi na ito isang simpleng kasunduan. Ang mga gabing magkasama sila ay napuno na ng mga pag-uusap, ng mga tawanan, at ng isang uri ng paglalambing na pareho nilang alam na mali, ngunit hindi na nila kayang pigilan. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga, sinabi ni Lino ang mga salitang hindi niya dapat binitiwan. "Hindi lang ito tungkol sa pera, Hiraya," bulong niya sa dilim. "Alam mo yan, di ba?" Hindi sumagot si Hiraya, ngunit ang paghigpit ng yakap nito ay sapat ng sagot. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng maliit na kwartong iyon, pareho silang nagpanggap. Nagpanggap silang dalawang ordinaryong taong nagmamahalan at hindi dalawang taong nagtatago ng isang maruming lihim. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, nagsimulang mapansin ni Lino ang mga kakaibang bagay sa paligid. Partikular na kay Gina, ang roommate ni Hiraya. Dati, palangiti ito at palakaibigan. Ngayon, sa tuwing makikita siya ni Lino, may kakaibang tingin ito sa kanya. Isang tinging may halong pag-usisa at inggit. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa labas, nakita niyang nag-uusap sina Hiraya at Gina malapit sa gate. Masaya silang nagtatawanan. Ngunit nang mapansin ni Gina na nakatingin siya, biglang nagbago ang itsura nito. Ang nangiti ay naging isang pilit na pagngiwi bago ito mabilis na nagpaalam at pumasok sa loob. Iniwan si Hirayang nagtataka. Hindi ito pinansin ni Lino. Baka guni-guni niya lang. Ngunit naulit ito. Minsan, nakita niya si Gina na sumisilip mula sa bahagyang bukas na pinto ng kwarto nito habang nag-uusap sila ni Hiraya sa pasilyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis nitong isinara ang pinto. Ang kanyang pagdududa ay nagsimulang lumaki. Isang araw, nilapitan siya ni Gina. "Kuya Lino, pwede po bang makahiram ng konti? Mga 200 lang po. Pambili lang ng gamot. Babayaran ko po agad sa Sabado." Naalala ni Lino ang kanyang sitwasyon. Ang perang ibinibigay niya kay Hiraya ay halos umubos na sa kanyang ipon. Ang pagdating ni na Althea ay papalapit na. "Naku, pasensya ka na, Gina. Medyo gipit din ako ngayon eh." Ang pagbabago sa mukha ni Gina ay agaran. Ang naang ngiti nito ay nawala. Napalitan ng hindi maitagong inis. "Ah, ganun na po ba? Sige po, salamat na lang," sabi nito at mabilis na tumalikod. Ang kilos na yon ay nagkumpirma sa hinala ni Lino. May mali. Ang pagkakataon para alamin ang katotohanan ay dumating ng hindi inaasahan. Gabi na at nag-iikot si Lino nang madaanan niya ang kwarto ni Hiraya. Bukas ang bintana at narinig niya ang boses ni Gina, mahina ngunit malinaw, na may kausap sa telepono. "Oo nga. Sigurado ako, may pera siya. Laging nagbibigay eh," sabi ni Gina sa kabilang linya. "Kailangan ko lang tiyempuhan." Sige na, sige na. Ibabalita ko sa'yo kapag may nakuha na ako. Basta,
Huwag mo muna siyang masyadong diinan. Oo, ako nang bahala. Natigilan si Lino. Sino ang kausap nito? At sino ang siya na tinutukoy nito na laging nagbibigay ng pera? Si Hiraya? Siya? Kinabukasan, ang lahat ay tila bumalik sa normal. Nagbibiruan na ulit sina Gina at Hiraya. Ngunit para kay Lino, ang imahe ng pagiging magkaibigan ng dalawa ay may lamat na. Isa na itong salamin na basag, nagpapakita ng magulo at nakakatakot na refleksyon. Isang gabi, habang naglalakad si Gina sa pasilyo, nagmamadali itong may ka-text sa cellphone. Bigla itong natalisod at nahulog ang kanyang telepono sa sahig, malapit sa paanan ni Lino. Mabilis niya itong pinulot para iabot. "Salamat, Kuya Lino," sabi ni Gina. Halatang kinakabahan habang inaagaw ang telepono. Ngunit sa maikling sandaling iyon, sa pag-ilaw ng screen, isang pangalan ang nasulyapan ni Lino sa contact list ni Gina. Isang pangalan na narinig na niya mula kay Hiraya. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kulas. Nanigas si Lino sa kanyang kinatatayuan. Hawak pa rin sa hangin ang kamay na dapat sana'y mag-aabot ng telepono. Si Gina, ang matalik na kaibigan, ang laging nagbibigay ng mabuting payo. May koneksyon ito kay Mang Kulas. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan, ang mga kakaibang tingin, ang pagbabago ng ugali. Ang misteryosong tawag sa telepono ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang imaheng napakadilim at napakataksil. Ang pangalang Kulas ay hindi lang isang salita. Ito ay isang susi. Isang susing nagbukas ng pinto sa isang silid na puno ng kasinungalingan. At si Lino, sa isang iglap, ay nakita ang lahat ng kalat sa loob. Naging yelo ang buo niyang katawan habang nakatayo sa pasilyo. Binalik niya ang telepono kay Gina na para bang wala siyang nakita. Ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo na sa bilis na hindi niya pa kailanman naranasan. Si Gina, si Mang Kulas, ang dalawang pangalan ay paulit. Ulit na umiikot sa kanyang utak, nagbabanggaan, hanggang sa ang mga ito'y naging iisang nakakatakot na ideya. Isang malamig na galit ang umakyat sa kanyang sistema. Hindi ito ang uri ng galit na sumisigaw. Ito ay tahimik, mapagmatsyag, at mapanganib. Mula ng gabing iyon, nagbago ang paningin ni Lino. Ang kanyang pag-iikot sa boarding house ay hindi na isang simpleng ronda. Ito ay naging isang pagmamanman. Bawat galaw ni Gina, bawat ngiti nito kay Hiraya, ay isa ng ebidensya sa mata ni Lino. Nakita niya ngayon ang lason sa likod ng matatamis na salita. Ang pagkukunwari sa bawat yakap nito sa kaibigan. Pero kailangan niya ng pruweba. Hindi siya maaring magkamali. Sinimulan niya ang kanyang tahimik na investigasyon. Isang hapon, sinadya niyang magwalis malapit sa pwesto ni Aling Nena, ang tsismosa ng boarding house. "Aba, Kuya Lino, ang sipag natin ngayon puna nito. "Kailangan ho, Aling Nena. Para malinis," sagot ni Lino, hindi humihinto sa pagwawalis. "Nga po pala, yang si Gina sa room 7 mukhang masayahin siyang bata. No?" "Naku, sa labas lang yan." Mabilis na sagot ni Aling Nena. Nakuha agad ang kanyang atensyon. "Alam mo ba, yang si Gina, baon din yan sa utang. Laging may naghahanap na lalaki dyan. Hindi ko lang masabi kay Hiraya, ayokong makisawsaw sa gulo ng magkaibigan." Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay na sa lugar. Si Gina ay may sariling utang. Kaya pala kailangan niyang may mapagkukunan. At ang mapagkukunan na yon ay si Lino sa pamamagitan ni Hiraya. Ang buong plano ay nabuo sa isip ni Lino. Isang plano na napakatuso at napakataksil. Si Gina ang nagtutulak kay Hiraya sa desperasyon para si Hiraya naman ang lumapit sa kanya at si Gina ang nakikinabang sa anino. Siya ang ahas sa damo, matiyagang naghihintay na tuklawin ang sarili niyang kaibigan.
Oras na para maglatag ng bitag. Kinagabihan, sinadya niyang abangan si Hiraya sa may hagdanan. Tiniyak niyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni na Hiraya at Gina. Sapat lang para marinig ang kanilang usapan. Hiraya, tawag niya. Ang boses ay puno ng pinlanong kasiglahan. May good news ako. Nakakuha ako ng malaking bonus sa agency. Nakita niya ang gulat at saya sa mukha ni Hiraya. Talaga po, Kuya Lino? Naku, congrats po. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan sa problema mo, ha? Sabi ni Lino, sapat na malakas para marinig sa loob ng kwarto. Ako nang bahala. Malaking halaga to. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino na gumalaw sa loob ng room 7. Ang pain ay inilapag na. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay. At hindi siya nabigo. Wala pang 10 minuto, lumabas si Gina mula sa kwarto. Nagmamadaling naglalakad papunta sa banyo sa dulo ng pasilyo. Hawak ang kanyang cellphone. Ito na. Sinundan siya ni Lino. Ang mga hakbang ay tahimik at tiyak. Habang si Gina ay busy sa pagtipa sa kanyang telepono, hinarang siya ni Lino sa isang madilim na bahagi ng pasilyo. Nagulat si Gina. Kuya Lino, ginulat niyo naman ako. Hindi nagsalita si Lino. Ang mga mata niya ay parang matalim na yelo. Nakatitig sa teleponong hawak nito. Sinong ka-text mo? Tanong niya. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Ha? Wala. Kaibigan ko lang. Nauutal na sagot ni Gina. Pilit na itinatago ang telepono sa kanyang likuran. Patingin! Utos ni Lino. Bakit naman? Privacy ko to. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ni Gina, hinablot ni Lino ang cellphone mula sa kamay nito. Bago pa man makasigaw si Gina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Itinaas ni Lino ang telepono, ang liwanag mula sa screen ay nagliliwanag sa kanyang galit na mukha. Nakabukas ang mensahe, handa nang isend. At binasa niya ito ng malakas. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kabaong. Para kay Kulas, simula ni Lino, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang text, oras na para singilin ulit siya. Kakakuha lang ng pera ng security guard. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanilang harapan. Hubad at nakakadiri. Ang mukha ni Gina ay namutla, nawalan ng lahat ng kulay, ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang ahas ay nahuli na. Ang katahimikan sa pasilyo ay parang isang bombang hindi sumabog. Si Gina ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkagulat. Si Lino naman ay humihinga ng malalim. Ang galit ay umiikot sa kanyang sistema na parang lason. Ano to, Gina? Tanong ni Lino. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Hindi ito ang inaasahan ni Hiraya nang lumabas siya ng kwarto para sundan si Gina. Narinig niya ang komosyon at naisip niyang baka kung ano na ang nangyari. Ngunit ang eksenang bumungad sa kanya ay higit pa sa kanyang inaakala. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan, takot na takot. At si Lino, hawak ang cellphone ni Gina. Ang mukha ay nababalot ng galit na hindi niya pa kailanman nakita. Anong nangyayari dito? Tanong ni Hiraya. Lumilipat ang tingin mula kay Lino patungo kay Gina. Dahan-dahang humarap si Lino sa kanya. Walang salitang namutawi. Iniabot lang nito ang telepono. Nag-aatubili, kinuha ito ni Hiraya. Binasa niya ang mensahe. At muli, ang mga letra ay tila lumalangoy sa paningin niya. Mga salitang walang kahulugan. Sa una, oras na para singilin ulit siya. Kakakuha lang ng pera ng security guard. Siya. Sinong siya? Security guard. Si Lino. Ang mga piraso ng palaisipan
ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isip. Lumilikha ng isang larawang napakapangit, napakasakit. Tumingin siya kay Gina, naghahanap ng paliwanag, ng pagtanggi, ng kahit anong magsasabing hindi totoo ang iniisip niya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang kaibigan ay ang kumpirmasyon, pagkakasala. Gina, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Sa puntong yun, gumuho na ang lahat ng depensa ni Gina. Hiraya, pakinggan mo ko. Nagsusumamong sabi nito. Ang mga luhay nagsisimula ng mamuo. Kailangan ko lang ng pera. Baon din ako sa utang. Akala ko matutulungan mo rin ako. Matutulungan? Umalingaw-ngaw ang boses ni Lino. Kaya ginamit mo ang kaibigan mo? Ipinahamak mo siya para lang sa sarili mong kapakanan? Ikaw ang nagsabi sa kanya na sa akin lumapit. 'Di ba? Alam mo kasing tutulungan ko siya. At habang tinutulungan ko siya, kinokontak mo si Kulas para lalo siyang diinan, para lalo siyang mangailangan ng pera, para lalo siyang lumapit sa akin. Bawat salita ni Lino ay parang isang sampal sa mukha ni Hiraya. Ang lahat ng pag-uusap nila ni Gina, ang lahat ng payo nito, ang lahat ng pakikiramay, lahat ay kasinungalingan. Siya pala ang tupa na inakay mismo ng kanyang pastol papunta sa bibig ng mga lobo. Bakit, Gina? Bakit? Iyak ni Hiraya. Ang sakit ng pagtataksil ay higit pa sa sakit ng kahit anong utang. Magkaibigan tayo. Sabi mo, tutulungan mo ko. Inggit ako sa'yo, Hiraya. Sigaw ni Gina. Ang lahat ng kanyang sama ng loob ay biglang lumabas. Lahat na lang, ikaw. Ikaw ang maganda. Ikaw ang matalino. Ikaw ang napapansin. Pati si Kuya Lino. Sa'yo rin napunta ang lahat ng tulong niya. Samantalang ako, naghihirap din naman ako Ano bang meron ka na wala ako? Ang mga salitang yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Hiraya. Bumagsak siya sa sahig. Napahagulgol, ang katawan ay nanginginig sa sobrang sakit. Ang kanyang mundo, na dati nakasandal sa pag-asang dulot ni Lino at sa pagkakaibigan ni Gina, ay gumuho at naging abo. Nakatayo lang si Lino, pinapanood ang eksena. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Oo, si Gina ang nagplano, ngunit siya ang naging instrumento. Ang kanyang pagtulong, ang kanyang pagnanasang maging bayani, ay siya mismong lumikha ng lahat ng gulong ito. Siya ang gasolina na nagsimula ng apoy. Kung hindi siya naging marupok, kung hindi siya nagpadala sa tukso, marahil ay hindi hahantong sa ganito ang lahat. Tinitigan niya si Hiraya na ngayon ay isang basag na piraso ng dati niyang sarili. Ang pagliligtas na ginawa niya ay siya palang lalong nagbaon dito sa Kumunoy. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga hikbi ni Hiraya at mga sigaw ni Gina, biglang nagring ang telepono ni Lino. Isang pamilyar na ringtone na nagpatigil sa lahat. Ang ringtone para sa iisang tao, si Althea. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Mahal? Masayang bati ng kanyang asawa sa kabilang linya. Tumawag lang ako para sabihin, nabook ko na ang tiket namin ni Junjun. Darating kami dyan sa Sabado. Excited na akong makita ka. Ang masayang balita ay parang isang sentensya ng kamatayan. Sabado. Ilang araw na lang mula ngayon, napatingin siya sa paligid niya, sa nag-aaway na sina Hiraya at Gina, sa maruming pasilyo na ng boarding house, sa sarili niyang gusot na uniforme. Ito ang mundong kanyang ginagalawan. Ito ang kasalanang naghihintay sa pagdating ng kanyang inosenteng pamilya. Biglang isang numero ang tumawag sa telepono ni Gina na hawak pa rin niya. Isang pangalang pamilyar na sa kanya. Kulas. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Sinagot niya ang tawag. Hello, Gina. Nasaan na yung pera? Sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya.
Isang malamig na pawis ang bumalot kay Lino. Hindi ito si Gina, sagot niya. Sino to? Nasaan si Gina? Sabihin mo sa kanya. Kung wala pa yung pera bukas, hindi lang yung bahay ng kaibigan niya ang gagawin kong halimbawa. Pati ang pamilya ng security guard na yan, aalamin ko kung saan nakatira. Ang pagbabanta ay malinaw, direkta. At ngayon, hindi na lang si Hiraya ang nasa panganib, damay na ang kanyang pamilya. Ang banta ni Mang Kulas ay hindi lang isang babala. Ito ay isang tanikala na biglang ikinabit sa leeg ni Lino at ng kanyang pamilya. Ang maliit at maruming lihim na pilit niyang itinatago sa barangay Luningning ay biglang nagkaroon ng kakayahang umabot hanggang sa probinsya, hanggang sa payapang buhay ni na Althea at Junjun. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit, nawala ang lahat ng pagnana. Ang natira na lamang ay ang dalisay at umaapaw na takot. Sino yan? Tanong ni Hiraya. Nakatingin sa teleponong hawak ni Lino. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Gina, na ngayon ay nanginginig na sa isang sulok. Tapusin mo na ang gulo mo sa kanya, mariing sabi ni Lino. Ako na ang bahala dito. Nang gabing iyon, walang natulog. Si Lino ay naupo sa kanyang kwarto, ang isip ay blangko. Ang dating komplikadong sitwasyon ay naging napakasimple na ngayon. May isang problema na kailangang ayusin. May isang apoy na kailangang apulahin bago nito matupok ang lahat ng mahalaga sa kanya. Kinaumagahan, gumawa siya ng mga desisyon, hindi bilang isang bayani, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang ama at asawa na nasukol na sa isang sulok. Una niyang tinawagan ang kanyang pinsan na nagtatrabaho sa isang buy and sell. Pre, yung motor ko, sabi niya sa telepono. Ang boses ay mabigat. Bibilhin mo ba? Kailangan ko ng pera. Ngayon na. Ang kanyang motorsiklo, ang kaisa-isahan niyang investment, ang sasakyang naghahatid sa kanya kung saan-saan tuwing day off, ang alaala ng unang malaking bagay na nabili niya mula sa kanyang sahod. Wala pang isang oras na ibenta na niya ito sa presyong mas mababa sa dapat. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kapalit nitong mga lukot na papel na magliligtas sa kanyang pamilya. Isinama niya ang perang pinagbentahan sa lahat ng natitira niyang ipon. Ang perang dapat sana'y panggastos sa pagdating ni na Althea, ang perang pambili ng laruan para kay Junjun, lahat ay isinilid niya sa isang brown envelope. Sunod niyang tinawagan si Mang Kulas. Magkita tayo, sabi niya. Dala ko na ang pera, lahat ng utang ni Hiraya. Pagkatapos nito, tapos na. Hindi mo na sila gagambalain. Hindi mo na aalamin kung sino ako. Nagkita sila sa isang maingay na kanto sa Quiapo. Si Mang Kulas ay isang maliit, ngunit matipunong lalaki. Ang mga matay matalas at laging nagmamasid. Inilapag ni Lino ang sobre sa maruming lamesa ng isang stall ng mami. Binuksan ito ni Kulas. Binilang ang pera gamit ang daliring may mahabang kuko. Tumango ito. Saktong-sakto. Tapos na tayo, maring sabi ni Lino. Ngumisi si Kulas. Oo, tapos na tayo. Sa ngayon. Alam ni Lino na ang mga taong tulad ni Kulas ay hindi basta-basta bumibitaw. Ngunit sa ngayon, sapat na ito. Sapat na ang perang ito para bumili ng oras, para bumili ng kapayapaan. Ang huling bahagi ng kanyang plano, ang pinakamabigat. Pagbalik niya sa boarding house, kumatok siya sa pinto ng room 7. Si Hiraya ang nagbukas. Ang dating kislap sa mga mata nito ay wala na. Napalitan ng isang blangko at pagod na itsura. Kuya Lino, bati nito, walang emosyon. Hindi siya pumasok. Nanatili siya sa labas ng pinto. Iniabot niya rito ang isang kapirasong papel, isang resibong sinulatan niya at pilit na pinapirmahan kay Kulas, nagsasabing bayad na ang lahat ng utang. Bayad na yes, sabi niya.
Wala ka ng utang. Tinitigan ni Hiraya ang papel. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Naghihintay. Nag-aabang ng susunod na sasabihin. Nag-aabang ng isang paliwanag, ng isang pangako, ng kahit anong magsasabing magiging maayos din ang lahat para sa kanila. Ngunit wala nang sila. Huminga ng malalim si Lino. Tinitipon ang lahat ng natitirang lakas. Nag-request na ako sa agency. Simula niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Lilipat na ako ng assignment sa Mindanao. Ang blangkong itsura sa mukha ni Hiraya ay biglang nabasag. Napalitan ito ng pagkagulat, ng sakit, at ng hindi paniniwala. Ano? Bakit? Kailangan. Maikling sagot ni Lino, pilit na pinatitigas ang kanyang puso. Darating na ang pamilya ko. Hindi na tama to, Hiraya. Mula sa simula, mali na to. Pero, paano na? Ito ang huling tulong na maibibigay ko. Putol ni Lino sa kanyang sasabihin. Pagkatapos nito, kalimutan mo na ako. Ituloy mo ang pag-aaral mo. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Pero gawin mo yon nang wala ako. Ang mga salitang, kalimutan mo na ako, ay lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ang alaala ng kanilang mga gabi, ng kanyang mga tawa, ng kanyang mga pangarap ay nakaukit na sa kanyang pagkatao. Ngunit kailangan, ito ang tanging paraan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang mukha ng babaeng nagbigay kulay at gulo sa kanyang tahimik na mundo. At pagkatapos, tumalikod siya. Ang bawat hakbang palayo sa pinto ng Room 7 ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat hakbang ay isang pagputol sa ugnayang binuo nila sa dilim. Hindi niya nilingon si Hiraya. Alam niyang kapag ginawa niya iyon, babalik siya. Alam niyang kapag nakita niya ang mga luha nito, guguho ang lahat ng kanyang mga pader. Kaya't nagpatuloy lang siya sa paglakad. Palayo sa kanya, palayo sa kasalanan, at pabalik sa isang buhay na alam niyang hindi na kailanman magiging buo ulit. Iniwan niya si Hirayang nakatayo sa pasilyo, mag-isa. Hawak ang katibayan ng kanyang kalayaan, isang kalayaang may katumbas na wasak na puso. 6 na buwan ang lumipas. Ang mga buwan na yon ay nagdala ng distansya, ng pagbabago, at ng isang uri ng kapayapaang may kasamang pilat. Sa isang maliit na bayan sa Mindanao, ang init ng araw ay mas matindi at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at dagat. Dito, sinimulan muli ni Lino magtanggol ang kanyang buhay. Kasama na niya sina Althea at Junjun. Ang kanyang uniforme ay pareho pa rin, ngunit ang pagod sa kanyang mga mata ay iba na. Hapon na, at naglalaro sila ni Junjun sa kanilang maliit na bakuran. Naghahabulan sila. Ang malutong na halakhak ng bata ay pumupuno sa hangin. Para sa lahat ng makakakita, si Lino ay ang perpektong haligig ng tahanan. Isang masipag na security guard sa araw. Isang mapagmahal na ama pagdating ng hapon. Lumabas si Althea. May dalang isang pitzel ng malamig na tubig. Umupo ito sa isang bangkito at pinanood sila. Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ngunit sa likod ng ngamang ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Ang saya-saya ng anak mo, sabi niya, nang huminto si Lino para uminom. Siyempre naman, nandito na si Papa sagot ni Lino, ginugulo ang buhok ng bata. Ikaw, sabi ni Althea, ang boses ay mahinahon. Mas tahimik ka na ngayon. Tumingin si Lino sa kanya. Pagod lang siguro sa trabaho, mahal. Hindi, umiling si Althea. Iba. Mula nang lumipat tayo dito, nagbago ka. Mas malambing ka, mas present ka para sa amin. Pero,
May lungkot sa mga mata mo na hindi ko maintindihan. Isang kalungkutang walang pangalan. Hindi sumagot si Lino. Tumingin na lang siya sa malayo sa mga burol na natatanaw mula sa kanilang bakuran. Tama si Althea. Naging mas mabuti siyang asawa at ama. Ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa kanila bilang isang uri ng walang katapusang penitensya. Ngunit gabi-gabi, kapag tahimik na ang lahat, may isang multo mula sa Maynila na dumadalaw sa kanyang isipan. Ang multo ng isang dalagang may mga matang puno ng pangarap at desperasyon. Ang pag-alis niya ay hindi isang lunas. Ito ay isang pagtakas. At ang bigat ng pagtakas na yon ay habang buhay na niyang papasanin at papamasabisa. Samantala, sa Maynila, sa gitna ng ingay at gulo ng syudad, isang ibang uri ng pagbabago ang naganap. Sa isang maliit ngunit laging punong coffee shop malapit sa University Belt, abala si Hiraya Jimenez sa pagpunas ng mga mesa. Ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang uniforme ay simple lang at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit wala na ang dating takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Pagkatapos ng gabing iyon, mag-isa niyang hinarap ang lahat. Umalis siya sa Rosalinda boarding house. Kinabukasan din, hindi na muling kinausap si Gina. Lumipat siya sa isang mas maliit na paupahan at naghahanap ng trabaho. Ang kanyang buhay ngayon ay isang walang tigil na ikot ng pag-aaral sa umaga at pagtatrabaho sa hapon hanggang gabi. Mahirap, nakakapagod. Ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay siya ang may hawak ng sarili niyang manibela. Sa isang maikling break, umupo siya sa isang sulok at kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang portal ng kanilang universidad. Lumabas ang kanyang mga grado para sa katatapos lang na semestre. Puro uno. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting para lang sa kanya. Hindi ito ang masayang nangiti na ibinibigay niya sa mga customer. Ito ay isang nangiting tahimik, isang nangiting may bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat gradong iyon ay hindi lang isang numero. Ito ay isang patunay ng kanyang lakas, ng kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, biglang bumuhos ang ulan. Ang parehong ulan na dati nagtulak sa kanya para kumatok sa pinto ng kasalanan. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang tumakbo, naghahanap ng masisilungan. Ngunit si Hiraya ay huminto sa gitna ng kalsada. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingala sa madilim na langit. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang malamig na mga patak ng ulan na hugasan ang kanyang mukha. Ang bawat patak ay isang paalala. Isang paalala ng kanyang kahinaan, ng kanyang mga pagkakamali, ng sakit. Ngunit ngayon, hindi na ito masakit. Ito ay isang pagtanggap, isang pagpapatawad sa kanyang sarili. Idinilat niya ang kanyang mga mata, isang bagong kislap ang makikita sa mga ito. At nagsimula siyang maglakad muli. Hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Isang mabagal ngunit tiyak na paghakbang pasulong habang ang ulan ay patuloy na nililinis ang mga bakas ng kahapon. Naghahanda ng daan para sa isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lino at Hiraya. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may kaakibat na resulta. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang karanasan ay simple ngunit makapangyarihan. Ang awa at pagnanasa ay dalawang magkaibang bagay na madalas nagpapanggap bilang isa. Ang pagtulong ay marangal, ngunit kapag hinaluan ito ng lihim at kasalanan, nagiging lason ito na sumisira hindi lang sa tinutulungan, kundi lalo na sa tumutulong. At sa huli, ang tunay na pagbangon ay hindi matatagpuan sa tulong ng iba,
kundi sa pagpapatawad at pagpapalakas sa sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Lino at Hiraya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Hindi binasa ang sulat ko,